Magandang araw. Ang pamagat ng aralin ay mga tungkulin sa pamilya. Pamilya sa diskursong pangkasarian. Pantay na tungkulin ng mga magulang sa loob ng tahanan. Sinulit ni Irish May Manlapas. Bagamat dapat ikatuwa ng mga misis ang pagtulong ng kanilang mister sa paggawa ng gawaing bahay, hindi umano dapat nila itong pasalamatan, sapagkat ito umuno'y responsibilidad at tungkulin ng kanyang pamilya na dapat ay regular niyang ginagawa. Hindi lang mas magpapatibay ng pagsasama ng buong pamilya, kundi pati na rin nilang mag-asawa. Ang kahalagahan ng pantay na paggawa ng tungkulin na ito'y sinasabing isa sa mga dahilan para maisalba ang isang relasyon mula sa paghiwalay. Ayon sa isang report, lumalabas na 45% less happy ang mga misis na mas gumagawa ng gawaing bahay kumpara sa mga misis na tinutulungan o nakikibahagi ang mister sa gawaing bahay. Sinuportahan ito ng isa pang pag-aaral na isinagawa sa UK, Sweden at US na kung saan natuklasan na ang hindi pakikibahagi ng mga ama sa gawaing bahay ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa sa nakaraang 10 taon. Ang pagpapakita rin ng pantay na tungkulin ng ina o magulang sa isang bahay ay makakabuti sa kanilang mga anak, sapagkat ito ang kanilang magiging batayan at modelo sa paghubog sa kanilang magiging ano at sino sila sa lipunan. Ito ang simula para maintindihan nila na ang mga babae at lalaki ay may pantay na karapatan na kanilang nakikita sa kanilang mga magulang. Bagamat sinasabi nilang may ilang gawaing bahay na babae lang ang nakakagawa ng mabuti gaya ng pag-aalaga ng anak, dapat ay maging pantay pa rin ang responsibilidad at tungkulin ng ama at mga ina o magulang, sapagkat ang pagwawalang bahala sa isyu na ito ay maaring makasira ng pamilya na akala natin ay napapatakbo natin ng maayos at walang problema. Hindi lamang mapapadali ang mga bagay-bagay sa loob ng bahay, lalo na sa pagpapalaki ng mga anak. Sa isang pamilya at pagsasama na mayroong pantay na responsibilidad, mas nagiging malapit din ang isang mag-asawa. Kagaya nga ng mga sinasabi ng pag-aaral, maiiwasan nito ang pagkakaroon ng lamat sa isang relasyon. Maganda rin ito sapagkat nakakalikha sila ng isang team na mag-asawa. Hindi lamang mapapadali ang mga bagay-bagay sa loob ng bahay, lalo na sa pagpapalaki ng mga anak. Sa isang pamilya at pagsasama na mayroong pantay na responsibilidad, mas nagiging malapit din ang isang mag-asawa. Kagaya nga ng mga sinasabi ng pag-aaral, maiwasan nito ang pagkakaroon ng lamat sa isang relasyon. Maganda rin ito sapagkat nakakalikha sila ng isang team na mag-asawa. Kumbaga, nagtutulungan sila sa lahat ng aspeto, kaya naman sa ganitong paraan mas napapadali at napapagaan ang mga gawain sa loob ng bahay. Makakaiwas din sa mga sumbatan na kadalasan na pinagmumulan ng away ng mag-asawa. Kaya naman bilang mag-asawa, dapat na pinag-uusapan din ang mga ganitong bagay. Ang mga gawain na pantay na ginagawa o ginagampanan ay kailangang magkasamang pinagkakasunduan. Hindi ito magiging madali sapagkat nakasanayan na sa ating lipunan na ang babae ay para lamang sa mga gawaing bahay. Samantalang ang mga kalalakihan naman ay ang magtatrabaho at magbibigay ng mga pangangailangan ng pamilya sa usapang pinansyal. Tandaan na hindi ito social responsibility ng gender. Isa ka mang ama o ina, wala dapat na itinatangging tungkulin, kundi dapat parehas kayong tumutupad sa mga tungkulin bilang mga magulang. Sa ganitong paraan din natuturuan ninyo ang mga anak ng gender equality. Maganda itong halimbawa para sa kanila na magagamit din nila sa kanilang paglaki. Sumasang-ayon ka ba na dapat ay pantay ang tungkulin na dapat gampanan ng mga magulang? Ipaliwanag ang sagot.
May kabutihan bang naidudulot kung pantay ang tungkulin na ginagampanan ng ama at ina? Ano naman ang posibleng hamon o problema na kakaharapin ng pamilya kung pantay ang tungkuling ginagampanan ng mga magulang? Gawain 4. Iba na ngayon sa noon. Suriin ang sariling kaalaman, obserbasyon at karanasan tungkol sa mga tungkulin ng babae at lalaking kasapi ng pamilya noon at ngayon. Maliban sa nabanggit na tekstong nabasa, magtala pa rin ng mga tungkulin sa diskursong pangkasarian gamit ang format na nakapaloob sa grapikong pantulong. Gawing gabay ang sumusunod na rubrik. Anong pagbabago sa pampamilyang tungkulin ng babae at lalaki ang iyong naitala? Ano ang mga salig na nagbibigay daan sa mga pagbabagong ito? Ano ang iyong damdamin o saloobin sa mga pagbabagong ito? Konsepto ng pamilya at tungkulin ng mga kasapi sa konteksto ng ibang bansa. Ang mga tungkulin ng pamilya ay naaayon din sa mga kaugalian at kultura ng ibang bansa. Ang kamalayang ito ay nagbubukas ng kaisipan sa bawat mag-aaral na tanggapin at igalang ang bawat kaibahan at pagbabagong nangyayari. Pagyamanin ang kaisipang ito sa tulong ng mga tampok na bansa sa tekstong babasahin. Pamilya sa Tsina, hango sa isinulat ni Scroop at Evason ng 2017. Ang unit ng pamilya ay itinuturing na isa sa mga pinakasentro na institusyon. Para sa marami, ang kanilang pamilya ay nagbibigay sa kanila ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan at suporta. Ang isang asawang lalaki o ama ay inaasahang magpapakita ng pangingibabaw at kabaitan sa kanyang asawa bilang kapalit ng pagsunod at pagmamahal at mag-alok ng patnubay at proteksyon sa kanyang mga anak bilang kapalit ng paggalang at pagsunod. Ang buong pamilya ay inaasahang kumonsulta sa mga nakatatanda ng pamilya tungkol sa mga malalaking desisyon. Bukod dito, inaasahang pangangalagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda. Itinuturing na nakakahiya ang pagpapadala ng mga matandang magulang sa pasilidad ng pangangalaga sa matatanda. Sa loob ng tradisyonal na hiyerarkiya ng sambahayan, ang patriarka at tagapagbigay ng pamilya ay ang ama o panganay na anak na lalaki. Pinanindigan siya bilang pinakahuling tagapasya, kahit na ang ilang mga pamilya ay maaaring ipagpaliban ang pagkonsulta sa kanilang mga nakatatanda. Ayon sa kaugalian, ang tungkulin ng ina ay tuparin ang mga tungkulin sa tahanan at pangangalaga sa mga anak. Extended family din ang karaniwang nakatira kasama ang unang pamilya. Habang tinatanggap ang pagkakapantay-pantay ng kasarian, nagagawa na ng mga kababaihan na magtrabaho at gumamit ng otoridad sa usapin ng pamilya. Sa ilang metropolitan na lugar tulad ng Shanghai, ang mga babae ay maaring maging mas nangingibabaw kaysa sa mga lalaki sa sambahayan. Bukod dito, maraming kababaihan na naninirahan sa malalaking lungsod ang magtatrabaho upang mapapababa ang pinansyal na pasanin sa kanilang asawa. Gayunpaman, mayroon pa ring agwat ng kasarian sa politika at negosyo. Ang mga kababaihan ay madalas ding inaasahang mag-alaga sa mga bata at sambahayan. Ang ilan sa mga kultura sa Tsina ay nabubuhay ayon sa isang matriarkal na istruktura ng pamilya, na ang mga babae ang pinuno ng sambahayan at ang pangunahing gumagawa ng desisyon.
konsepto ng pamilya at tungkulin ng mga kasapi sa konteksto ng ibang bansa. Pamilya sa Italia, hango sa isinulat ni Evason ng 2017. Ang pamilya ang pinakamahalagang aspeto ng buhay ng isang Italyano. Nagbibigay ito ng emosyonal at pang-ekonomikal na suporta sa individual at kadalas ay nagiging batayan ng kanilang mga social circles. Ang mga magulang na Italyano sa pangkahalatan ay may maraming otoridad sa kanilang mga anak sa buong bahay nila. Karamihan sa mga Italyano ay naghahanap ng otonomiya at kalayaan. Ngunit dahil sa pang-ekonomiyang kalagayan ng bansa, marami ang nananatili sa bahay ng maraming taon hanggang sa kanilang pagtanda. Dumating din ang panahon sa Europa na ang mga anak ay nagsilisan sa tahanan ng kanilang mga magulang. Subalit, kahit na lumayo ang mga anak, nananatili pa rin matibay ang ugnayan ng pamilya. May malalim na paggalang sa matatandang miyembro ng pamilya sa kulturang Italyano. Ang matatandang miyembro ng pamilya ay lubos na nakatuon sa kanilang mga anak at apo. Ang kanilang pangangalaga ay may pag-asa na suportahan at tulungan sila ng kanilang mga anak sa buong pagtanda sa susunod na buhay. Iniiwasan ang residential care maliban kung walang ibang pagpipilian ang pamilya. Kahit na noon, ang mga nursing home ay madalas na tinitingnan ng negatibo at ang mga matatandang Italyano ay maaring labanan na ilagay sa isa sa pamamagitan ng paglalapat ng moral na panggigipit at pagkakasala sa kanilang mga anak. Ang mga babaeng Italyano ay hinihikayat na maging malaya at matapang mula sa murang edad. Kilala sila sa kanilang pagtitiwala, bagamat ang mga personal na katangian ay nag-iiba sa isang individual na batayan. Ang mga panlipunang saloobin ay nagbabago, ngunit maaari pa rin silang magpakita ng mga paghihirap para sa pag-unlad ng karera ng kababaihan dahil maaari hindi sila seryosohin. Nahaharap din sila sa iba pang hamon sa lugar ng trabaho tulad ng mas mababang sahod at kagustuhan para sa mga lalaking empleyado sa ilang sektor. Habang ang mga lalaki at babae ay may pantay na karapatan sa batas, ang lipunan ay higit sa lahat ay pinangungunahan ng mga lalaki. Sa loob ng dinamikong pamilya, ang lalaki ay karaniwang ang patriarka at itinuturing na pangunahing kumikita. Ayon sa kaugalian, ang isang babae ay inaasahang gampanan ang mga tungkulin ng pag-asawa at pagiging ina. Ngayon, karamihan sa mga babaeng Italyano ay tumatanggap ng mataas na antas ng edukasyon at trabaho upang mag-ambag sa kita ng sambayanan. Gayunpaman, inaasahan pa rin silang maging responsable para sa karamihan ng mga tungkulin sa bahay. Gawain 5. Lakbay isip sa ibang bansa. Gagawa ng pananaliksik ang bawat pangkat tungkol sa konsepto ng pamilya sa istruktura at sa tungkulin ng bawat kasapi mula sa iba pang bansa. Maaring piliin ang bansang nais ninyong bisitahin balang araw. Gawing batayan ang format sa ibaba. Maghanda sa pagbabahagi sa klase. Base sa mga pagbabahagi ng iyong mga kaklase at nabasa na teksto, ano-ano ang mga pagkakatulad o pagkakaiba ng mga tungkulin ng mga kasapi ng pamilya sa ibang bansa ang iyong napansin? Kung ikaw ang papipiliin, sa anong konsepto ng pamilya ang iyong napupusuan? Ipaliwanag ang sagot. Bakit mahalagang malaman ang konsepto ng pamilya sa iba't ibang bansa?